Let us read New Living Translation. Wala? Sa ilalim mo pindot. Nakamute po. Ano? Hello. Huwag ka na mag-iyo. Okay. Physical training is good, but training for godliness is much better. Promising benefits is this life and the life to come. So yung physical training is good. Yan sabi ko ng Bible. Maganda po sa New Living Translation. Physical training is good. Mabuti daw po ito. Kasi po ako, dati po akong nag-gym sa San Jose Valley Seniors Club. At ako ay naging trainer po doon. At hanggang ngayon, yung shape ng katawan ko, makikita pa rin sa mga braso ko. Nandiyan pa rin siya. Di na mawawala kasi nag-bodybuilding po nga po ako noon, ng mga time na yun. So meron akong disiplina sa kain noon. Sabi niya, mabuti ito. Yung sa sports, maganda yan. Yung nagpa-volleyball, nagpa-basketball, lahat ng yung mag-jogging, basta parte ng mga exercise sa training para sa katawan, maganda po yan. Maganda po yung pagpapaayos, yung pagpapaganda ng lahat ng pagpapaganda, maganda yan. Sabi ko niya, good yan. But, may sabi kong but, training for godliness is much better. Sabi natin sabay-sabay, much better. Mas higit daw po ang training sa buhay na pagsunod sa Diyos. Bakit? Sabi niya, much better, why? Sabi niya dito, promising benefits in this life. Mayroon pa nga po siya na benepisyo dito sa buhay dito and the life to come. Hindi, sabi niya, mayroon ng benepisyo sa lupa, sa buhay dito sa lupa at mayroon pa sa darating. Ang ibig sabihin po niya, yung sinasabi ni Jesus sa John chapter 10 verse 10 na abundant life, na sinasabi kong satisfying life, yung pangako sa 1 Jesus, nasabi, kaparito si Satanas upang magnakaw, magwasak at pumatay. Din sabi ni Jesus, ako ay pumarito sa lupa upang ang mga tubay bigyan ng satisfying, ang nakalagay ko nga doon, rich in satisfying life. Dito yung sa lupa, hindi po yung sa langit. Anong meron sa langit? Ay nandun na nga po ang lahat ng kailangan. Ang lansakan mo, ginto. Ang sinasabing abundant life, dito pa lang sa lupa, ma-experience po yun ng bawat isang anak ng Diyos. At magawa po natin yan kapag meron po tayong tinatawag na training sa pagiging mga Diyos. Yung abundant life, yung rich and satisfying life, ay nakapalo po dito sa tinatawag na training for godliness. Why? Dito sa lupa, meron siyang promise na benepisyo na pwedeng makamtan ng bawat isang susunod sa Panginoon sa kanyang salita. At hindi lamang dito, hanggang sa darating na buhay. Siyempre po, pag nabuhay ka dito sa lupa, sumunod ka sa Panginoon, hanggang sa langit ang benepisyo. So ang promise po, sabi niya, promising benefits in this life and the life to come. Kaya po mahalaga po ang training. Much better po ang training sa disciples' life sa Panginoon. Lahat ng klase ng ginagawa nating training sa katawan, pagpapawis, kung saan magpapaganda ng katawan, maganda po siya. Sabi dito sa Bible. Pero much better ang training sa buhay na pagsunod sa Diyos. Ano yun? Training natin ang buhay natin sa pagsunod sa Diyos. Ano pong ibig sabihin niya? Sa training po ba may disiplina? O kung sundalo, may disiplina. Pag nandaya ka, dadagdagan ng instructor ang bigat. Kung nandaya, tulad ng kakilala ko si Kuya Bart na isang Air Force, dinaya daw po niya yung trainer niya. Alam niya man hindi lalabas. Pack-up daw, pack-up. Ibig sabihin, ang lahat ng kanilang gamit. At aalis yung pala, jajaging lang. Alam niya hindi aalis kaya hindi naman nilinagyan yung mga damit niya. Karton na linagay niya, mukhang mabigat, na inatuklasan. Nandaya siya. Linagyan po ng sandamakmak na bato, pinajaging po siya ng maghapon. Kasi may training, may trainer. At kami po mga pastor, ang trabaho po namin trainer, kami po equiper, na nakalagay sa Bible equiper. So kayo po, estudyante, na kailangan ma-equip, maranasan ang benepisyo ng training dito sa lupa ng pamumuhay sa pagsunod sa instruction ng Diyos. So kaya po, may promise, mayroon pong promise na benepisyo dito sa lupa hanggang sa buhay na darating. Dito sa buhay nito hanggang sa darating, mayroon pong kaakibat na promise. Ano po sabi ng 1 Corinthians chapter 9, verse 27, sabi ng Apostol Pablo sa New Living Translation? Let us read.
I discipline my body like an athlete, training it to do what it should. Otherwise, I fear that after preaching to others, I myself might be disqualified. Might be disqualified. Sabi niya, dinidisiplina ko ang aking katawan tulad ng isang atleta. Ano ba yung atleta? Yung mga tumatakbo sa marathon. Tumatakbo na ako pa. Yung mga marathon, yung 100 meter dash, 5,000 meter dash, lahat na. May training ko yun. Tumatakbo ng hurdle, iba't ibang klase ng sports, atleta, boksingero, lahat po yan. Yung nagbubuhat ng mabigat. May mga training po yan. Sabi ni Pablo, dinidisiplina ko ang aking katawan tulad ng isang atleta. Sabi niya, tinitraining ko ito, nararapat. Dahil sabi niya, otherwise, sabi niya, I fear that after preaching to others, sabi po niya, ang takot ko, kaya ko dinidisiplina ang aking sarili, dahil ang takot ko, pagkatapos ko mag-preach sa iba, mangaral sa iba, mag-share sa iba, ako naman, sabi niya, I myself might be disqualified. Ako naman ang matakwil. Ibig sabihin, pag nagpabaya, apostol po siya, pag nagpabaya po siya sa kanyang buhay, at hindi niya minabuti ang training sa buhay na pagsunod sa Diyos, kahit kang apostol siya, sabi niya, delikado, baka ako naman sabi niya, mapunta sa impyerno. So kaya, para hindi mangyari yun, anong sabi po niya? I discipline myself. Sinabi ko ito nakaraan, yung self-discipline. Sabi na sabay-sabay, discipline. Disiplina sa sarili. Hindi ka na kailangan disiplinahin ng pastor. Ano ba ibig sabihin niya? Para mawala na yung disiplina na pag gumawa ka ng mali, disiplinahin ka ng pastor. Hindi, ikaw na mismo kapag yung disiplina sa sarili mo. Katulad ni Apostol Pablo, sabi niya, dinidisiplina kong sarili ko. Tulad ng isang atleta. Ang atleta ay meron pong batas pagdating sa pagkain, pagdating sa tulog, pagdating sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay. May oras ang training niya, may oras ang tulog. Dito po ba yung nararamdaman? Meron po tayong ginagawa. Isunod mo saan? Yung challenge ng training ng isang disciples. The challenge natin, yung daily devotion, read, write, and share, na bago mag-alas 10 ng umaga, wala mo nang kakain, wala mong kakape, at pag wala mong devotion. At pagdating bago mag-alas 10 ng gabi, wala mong matutulog na walang devotion. So, day and night, ang challenge sa mag-devotion. Daily devotion is basic. Sabi na sabay basic. Pero ang basic ang pinakamahirap gawin. Taas ang kamay nang sasabing mahirap talagang gawin ang pag-devotion. Taas ang kamay. Taas ang kamay. Magsabi kayo ng totoo. Nung kayo ay pinuwers ako, o pinilit ko mag-devotion para sa training, hirap kayo. Siyempre, hindi natin pinasanayan. Yan ang number one, hindi natin habit yun. Kaya hindi natin siya spirit. Lalong hindi naman sa sistema ng ating buhay. Ay paano magiging sistema ng buhay yan? Paano magiging process ng buhay natin? Kung hindi natin yan kinaugalian, kinasanayan. Sino sa inyo ditong sanay ka ng mag-almusal sa umaga? At hindi mag-almusal. Bakit? Habit mo na siya. Sino sa inyo ditong tamad ng magkain ng tanghalian? Hindi maaari. Bakit? Habit na siya. Kumbaga, habit na siya, spirit na siya ng katawan mo na pagdating na ngayong oras, naghahanap na si katawan. Nakuha nyo? At yan yung sistema na po ng ating katawan. Nakuha po nyo? At yan na yung proseso. Cycle life ng ating buhay, yung ganon. So yung training focus natin bilang isang alagaan ay nandiyan pa rin. Yung kahalagahan ng daily devotion. Basic po yan. Basahin natin sabay-sabay dyan. Sabi niya, basic things are the hardest things to practice because many believe in it and think that it is not really needed. Ano na po sa Tagalog? Yung basic things daw po ay mahirap gawin. Mahirap i-practice. Ano dahilan? Dahil minamaliit lang ito ng iba. At sinasabi nila sa isipan nila, hindi naman talaga kailangan niyang devotion. Nag-devotion naman ako.
Minsan sa isang linggo, minsan sa isang maghapon, isa. Kasi sa isipan natin, minamaliit natin yung pakinabang ng training sa devotion, hindi natin alam kung anong pa yung benepisyo. Anong benefits ng daily devotion, day and night. Samantalang nakalagay sa Bible ang benepisyo. Awit chapter 1, verse 2 hanggang 3. Yun daw po nagdi-delight sa devotion, sa pagbabasa ng Bible araw-gabi. Sa verse 3, sabi niya, magiging tulad ng isang punong nakatanim sa tabi ng batisan at hindi magtag-init man, hindi matutuyuan at laging mamumunga sa kapanahunan. Sa Job sa chapter 1, verse 8, doon lang nakabase ang iyong prosperity and success sa daily devotion. Ngayon, ang gusto ng Diablo, ito yung katamaran natin. Huwag natin itong seryosuhin. Gawin, maliitin, ang gusto ni Satanas, okay lang yan, maliitin lang natin ang daily devotion. Kaya, mahirap itong gawin sa isang, sorry sa salitang tamad. Ako, sinabihin ako ng mentor ko, bakit hindi mo nagagawa? Tamad ka kasi. Frontalan yun. Ganyan naman ang tamad. Hindi mo pwede katwira sa akin na, kasi kanyang pastor, base ako sa kanyang, hindi, tamad ka. Kasi ang masipag, gumagawa ng paraan pag gusto. So wala ako sa isang gilid, kasama ko mga asawa ko, nagagano naman ako, hagip ang ego, tinanggap ko. Kaya nung sinabi, yung gusto mo sumunod sa Panginoon, Lord, hingin mo kay Lord ng patawad, yung buhay mo na hindi nag-devotion, tapos magpe-preach ka na, ang akala mo, ang galing-galing mo sa pulpito, tapos hindi mo naman ginagawa, para ka lang parisiyo. Matthew chapter 23, verse 1, para mga parisiyo, nagtuturo, pero hindi naman ipinamumuhay. Para mga libingang mapuputi ang labas, pero ang loob ay bulok, sabi ng Panginoon. Gawin ninyo ang kanilang tinuturo, pero huwag ninyong gayahin ang kanilang ginagawa, sapagkat hindi naman nila pinamumuhay ang kanilang tinuturo. So modern Pharisee lang. Kaya, nung narinig ko po yun, ako'y nag-submit sa disiplina ng kanyang ginagawa. And I'm willing to submit na magpa-discipline. Willing ako mag-submit para ma-train ako sa ilalim ng kanyang mentoring at ng kanyang fathering. So I submit. At dahil po dyan, ako po'y natuto. At dahil dyan, malakas ang mga loob nito sapagkat ito po'y pinamumuhay natin. Kanina nga po ako ay kasi gusto ko, hindi ako nalilate. Kaya ayaw ko naman sirmunan yung asawa ko kasi sabi ko, susunod kayo ang maunang maligo, ako mauulit. Kasi kayo mabagal kayo. Sabi ko nga sa asawa ko, hindi pa nga ako kapag-supply. Yung pag-supply lang, 15 minutes na yan. Hello mga babae. Kailangan talagang gawa ng paraan. So sa disiplina, pag gusto mo ma-discipline, kailangan gumawa ka ng paraan sa training. Ang training may oras. Sabi ko nga sa kanila, mapapahiya tayo sa ibang church na hindi natin kauri. Nasa lubong namin rin yun, madaling araw. Nasa lubong namin, papunta ng kanilang sambahan. Ang sabi, kasi sila may oras, bakit? May oras naman din tayo. Tapos tayo oras. Sabi siya, disiplina. Pagdating sa training may disiplina. Hindi pwedeng walang disiplina sa training. So we are under, tayo mga disciple, sabi nga po yung tatlong B natin sa discipline. Yung we are disciple, we are a person of discipline, we are undergoing discipleship process. So lahat tayo nasa ilalim ng process. Sabi natin sabay-sabay process. Nakaproseso po tayo. Walang biglaan, pero huwag natin maliitin ang devotion. Huwag natin gawing isipin sa ating isipan na hindi naman talaga kailangan devotion. Ang devotion, ang number 1 kailangan ng isang alagad, araw-araw. Sa preaching ng pastor, isang bisis lang, isang linggo, maririnig mo. Ang devotion, araw-araw mong gagawin. Subukan mong kakain ka lang paglinggo ng umaga. Tapos mula yung mamayang tanghali ang gabi, hanggang Sabado ng gabi, wala kang kain. Mabubuhay ka? Walang pinagkain na yan sa pagkain natin. Diba? Mula mamayang tanghali, tapos na sa gawain. So, kakain ka na tanghalian mo. Isipin mo yan hanggang Sabado ng gabi.
hindi ka kakain ng salita ng Diyos, anong labas mo? Tingnan mo ang kaluluwa ng katabi mo. Kung payapot, buto na lang, ibig sabihin lang, walang debosyon. So para sumigla tayo, para tayo lumago, para tayo mag-prosper, para tayo ay mag-success, tanging devotion, isa sa disiplina ng training. Kaya nga sabi ko lang sa topic natin, disciples training focus. May focus po tayo at fokusan po natin ang ating daily devotion. Huwag natin siyang maliitin. Buhay dyan ang nagaling ang ating buhay. Kanina nga, ang devotion ko na sinabi ko sa mga disciples ay Proverbs 19. Ang sabi ko doon ay ang nagsisikap na matuto ay nagmamahal sa sarili. At ang nagsisikap magkaroon ng karunungan ay magtatagumpay. Yun po nakalagay doon sa talata. So kailangan ng ipamuhay yung salitang pagsisikap. Sabi natin kasabay, pagsisikap. So sino magsisikap? Si pastor, ikaw. Kasi ako nagsisikap ako para sa inyo, para kayo mag-train. So kayo naman din, bilang estudyante, kailangan nyo magsikap para sa sarili ninyo. Para kayo ay umulan at mag-success, sabi po ng Bible. So basahin po natin ang Bible. Huwag natin malitin ang basic things. Remember lagi, huwag ninyong kalimutan ang mga basics, mahirap. Huwag natin malitin ang mga basics, sasabihin na, sabi nga, si Prince nga may nabanggit siya sa akin, Papa, ano nasabi sa akin, nagsayawan, namigay ba? Nagsayawan, basic lang. Pero bakit, hindi niya pa naiintindihan yung salitang basic, pero sa kanyang paniwala, madali lang. Basic lang. Kayo ba mahilig sa basic? Sa isip natin madali lang. Pero mga basic things, mahirap gawin. Ako nga, nung bumalik ko sa devotion, hirap ako eh. Pero sa biyaya ng Panginoon, kahit maraming circumstances, pinipilit ko kung mag-devotion. Tulad kanina, dumating kami ni John, araw na. Ako, alas 12 pa ng gabi, hindi natutulog dahil yung tatay ko pabalik-balik sa CR. Bukas, pupunta sa labas, magbubuyan. Hindi mapakit. Ilubo lang yan. Pantog. Parang nasabog na daw ang pantog niya. Pupunta sa CR. Kapatak lang, lumalabas na ihi. Ibig sabihin, parado talaga yung daan ng ihi. Para pray natin na talagang gumaling. Lumusan. So yun po, makakita natin na kailangan talaga mag-devotion. Devotion po ako. Yun po yung devotion ko na ginito ko sa inyo. Sabi po sa Hebreo, punta tayo sa Hebreo chapter 5 verse 12, New Living Translation. Let us read. You have been believers so long, now that you ought to be teaching others. Instead, you need someone to teach you again the basic things about God's Word. You like babies who need milk and cannot eat solid food. Ano sabi po niya? Matagal na kayong mananampalataya. You have been believers so long. Now, sabi niya that you want to be teaching others. Sabi niya, dapat kayo nagtuturo na sa iba. Sabi niya, instead, nabaliktad, sabi niya, nangangailangan pa kayo ng mga turo, yung mga basic things about God's words. Yung mga pangunahing aralin, sabi niya sa salita ng Diyos, ang kailangan niyo pa. Hindi pa kayo pwedeng turuan na mga mabibigat. Yung mga pang-mature. Kasi sabi ko dito, you are like babies who need milk and cannot eat solid food. Nakakita na po ba kayo nakakita na po ba kayo ng tawag natin dito? Sino nakakilala kayo sa inyo kay Bonjing? Kilala si Bonjing? Si Big Boy, Little Big Boy? Oh, yeah. Kinat niya yung si Bonjing. At tandaan niya na, pero ang gusto niya, Didi pa rin. Pakita mo nga ang picture. Nasaan si Bonjing dyan? Nasa gitna. Ano nakikita niyo? Yung isa, nasa pulpito, nagtuturo. Bakit? Matured na siya. Ano nakikita niyo sa isa? Sa isang gilid, matanda na siya. Ano nasa gitna? Si Bonjing. Ito po yung sinasabi ko ng Hebreo. Ang tagal na, pero Bonjing. Marami po ang mga taong Bonjing. Hindi nag-mature.
Yan po yung issue ng tinuro po ng author ng Hebreo na sabi niya, kayong mga mananampalatayang Hebreo, akala nyo lang mananampalataya, pero hanggang ngayon, hindi kayo magamit sa pagsishare ng devotion sa iba. Bakit? Kasi itong mga taong ito, consider sila yung mga Hudyo. At sila mayroon silang utos na galing mula kay Abraham hanggang sa saling-saling lahi. Kinikilig nilang sila yung tagapagmanang karamihan. Yet, ano sila? Bata pa. Bonjing. Nakakita na kayo sa picture sa YouTube, nakakita ko ganyan, bata pa, may bigote na, pero yung katawan, baby. Sometimes yung mga disciples, pag hindi nag-grow, at hindi dumaan ng training, at hindi dumaan ng discipleship process, walang discipline, mababa ang uri ng disiplina, bonjing. Pumunta kayo ibang church, kung dito may training ka, dito nag-devotion ka, magpasit ka sa church, sa iba, makikita po ninyo yung mga buhay ng bonjing. Sa pagdalo pa lang sa simbahan, malalaman mo kung sino yung bonjing eh. Pagdating sa upuan pa lang, malalaman mo na. Pagpasok, alam mo na kung saan uupo si bonjing. Hello? Naiintindihan yung mga kapatid. Alam mo na. Ibig sabihin, kulang yun sa training. Walang disiplina yun. Kasi di niya alam na kung saan siya uupo eh. Nakukuha niyo ko. Sa upuan pa lang, malalaman mo kung sino si bonjing. Sino si big boy. Little big boy. At hindi lang yun. Pagdating pa lang sa oras. Pagdating pa lang po, papunta sa campus, sa simbahan. Malaki na pong problema yun. Sa kasi bonjing, maraming dahilan yun. Kaya nga po ngayon, medyo ako nag-iingat-ingat ako magsalita kasi medyo matalas-talas po ako magsalita. Lalo ngayon pag may nag-share ng nangangaral at ako po medyo hindi ko gusto ang kanyang ano. Pagkatapos ng kanyang pagtuturo, sinisimpihan ko po yun. Yung po bang lahat ng tinuturo mo ay ginagawa mo? Pag sinagot niya ako din, nabasa ko lang yung salita, bakit mo tinuro? Hindi mo pala ginagawa. Ano ka? Dinuloko mo lang kami. Dito ba? Kaya minsan ako nagsasabi, gano'n. Ako pwede niyo sabihin, Pastor, yung pag tinuturo mo, ginagawa mo. Handa po ako sabihin mo ng gano'n. Haharapin kita. Kaya kung nga sinasalubong sa message yung inyong devotion, pinapakita ko sa inyong devotion. Kaya kung nga kayo pinasisinsayan ng devotion, para kung salubong ang devotion natin, para nakikita mo ng devotion kayo at ako rin nakikita nyo. Amen po ba? Amen. Kaya nga yung mga hindi nagsisend, akala nyo lang hindi ko kakalkalin yung book nyo. Aalamin ko yan. Aalamin ko talaga ang sumusunod kayo. Kasi po, gusto kong mawala kayo sa bonjing life. Amen. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, alis tayo di bonjing. Ano tayo? Focus tayo sa training. Sa training, may disiplina. Dikit-dikit ko ito. Now, iwanan natin ang mga bagay na basics. All basics, mahirap gawin, pero kailangan natin gawin. Huwag natin malitin ang basic. Magsimula po tayo dyan. Kailangan po natin mag-devotion. Sapagkat bakit? Kailangan natin magbasa ng Bible. Kasi ako, hindi ko kaya kayong baguhin. Tanging ang salita ng Diyos lang na kung saan yung binabasa mo araw-gabi ang magta-transform sa'yo. Only the Bible. Pakipakita Rosa. Siya lang yung magdadala sa atin from glory to glory. Yung nagbabasa lang ng Bible, yung nag-devotion lang, ang pwedeng samahan ng Espiritu Santo. Kung hindi ka naman nag-devotion, paano gagalaw ang Holy Spirit sa'yo? Sapagkat si Holy Spirit, ang Espiritu Santo ay gumagalaw, accompanied niya ang salita ng Diyos. Once na mayroon kang pinanghawa ng salita ng Diyos, kikilos ang Holy Spirit. Dahil meron kang pananampalataya sa salita ng Diyos. Kung wala kang Word of God, wala kang devotion, paano gagalaw ang Holy Spirit? Paano tayo magkakaroon ng tinatawag na from glory to glory na transformation? Tingnan po ninyo, sabi po dyan, being transformed into the same image from glory to glory, just as by the Spirit of the Lord. Napansin nyo? So ang ating pong process ay from glory to glory. Walang nagbagong biglaan, pero nagpa-process. Sabi mo sa katabi mo, nagpa-process. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, mag-process ka.
Sabi mo sa katiwang lakasan mo, mag-process ka. Kailan magsisimula ang process sa buhay mo? Siyempre, sa personal mong devotion. Sa daily devotion, day and night. Yan ang focus ng training ng isang disciples. Pag wala po yan, walang mangyayaring process. Kaya nga dito sa atin, hanggat hindi nag-devotion, hindi natin pwedeng i-baptize sa tubig. Dati, binabaptize natin. Pag napatanggap natin, naturuan natin ng, ano tawag natin yun? Lesson ng salvation class, baptize. Tumanggap eh. Pero, tumatagal-tagal, maniwala ka sa akin, mawawala yun. Experience na natin yan, 20 years ago. Pero kayo nagdi-devotion, lahat ng nagdi-devotion, isigurahin ko sa iyo, may mabaklas man, decision niya ngayon. Pero dahil lahat nagdi-devotion, hindi tayo mapabawasan, linggo-linggo pagdadagdag tayo. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Tingnan mo kayo ngayon. Dagdag na tayo ngayon. Ngayon ko nga na-experience. Dahil sa pagtuturo ng devotion, nakita nila sa akin. Dalawa doon, pumunta sa bahay ko at sabi ko, bis ka ba? Bakit? Magpapaturo ko sana ako mag-devotion. Biro ko, nung buong buhay ko, sa loob ng 20 years ng pagpapastor, para lang sabi sa akin, Pastor, turuan mo ako mag-devotion. Lahat na lumalay. Nandiyan dalawang pamangkin, siya ako sa kasyang ilan. So ngayon, nag-devotion na sila. May notebook sila, may Bible sila, mayroon silang notebook, may ballpen sila, nag-devotion sila araw at gabi. So mag-i-start ang process sa kanilang buhay. Tingnan po ninyo, darating ang panahon, tatayo na yan sa inyong harapan. Mamaya, tatawag ako ng isa. Pinag-fasting siya. Ngayon, nag-devotion po siya. Araw at gabi. Tingnan natin po siya ng mga 2 minutes na testimony. Ano na nangyari, ano na ginawa ng devotion sa kanya. So ngayon, nasa process po siya ng training, yung focus mag-devotion. So tanging Biblia lang ang magpa-process sa atin. Wala nang iba. Hindi si Pastor, ako equip na ang papel ko, equip kayo as a body of Christ para mag-build up tayo. Ngayon, kayo naman mag-devotion para ang sarili po natin ay mawala doon sa tinatawag na coaching. Ang span lang ng paglaro ng isang disciple mula sa pagiging born again ay 3 years. Dapat lumalakad ka na. Diba sa inyong mga bata, diba aling ang anak mo pag natin ng 3 years, tumatayo na siya. Gumagapang na tumatayo na, nagtatakbo-takbo na. Pakita mo nga saan yung isang picture. Next. Anong nakita nyo? Nakita po ba ninyo ang process dyan? Nakakita kayo ng process. So makikita po nyo dyan, mula sa bata, paadot ng paadot. May mga talata tayo dyan. Sino na born again na. Pag ikaw po'y tumanggap sa Panginoon, doon nagsimula ang iyong born again experience. Doon ka na born again. Yan po sinasabi sa unang Pedro, chapter 1, verse 23, na we have been born again because, ang sabi po dyan, it comes from the eternal living Word of God. Paano po siya na born again? Na-born again siya dahil sa eternal living Word of God. So ang nagpo-born again sa atin, Word of God, siya yung kinikilos ng Holy Spirit para tayo maipanganak na muli sa Espiritu at sa katotohanan. Doon tayo na-born again. Pero habang panong ba born again ka? Kaya nga ngayon, pag tinanong ka, sister, anong religion mo? Ano ka, Katolik mo ba ikaw? Sabi niya, ay hindi po. Born again. Hanggang ngayon, born again ka pa rin. Yan ang paniniwala natin. Ang born again, kung ikay na born again, doon na nagsimula, doon ka born again. Pero hanggang tumatanda ka, manatili kang born again. Kaya nga maraming coaching hanggang ngayon. Kasi hanggang ngayon, born again pa rin. Hindi, ibig sabihin hindi ka tumanda. Ito yung bata, yan ang mga talaga nandyan. Meron lang. Born again ka, naipanganak ka, tapos magiging little children ka, magiging young men, hanggang sa magiging mature, magiging edad ka. So, nung ikaw'y pinanganak, ikaw ay na-born again. Ngayon ikaw ay edad na 30, born again ka pa rin? Hindi na. Dapat ikaw ay isa ng alagad, mature ka na. Kaya huwag niyong sasabihin, anong religion mo? Ay, born again. Hindi. Ang sasagot mo, ano? Disciple. Disciple. Very good. Palapakan natin ang Panginoon. Disciple. Pag isa kang bata, yun ang born again. Hindi ka na natiling born again. Kasi ang born again life, ang experience, nung ikaw'y pinanganak, halimbawa, ikaw na, buntis ka. Tapos,
lumabas yung bata, sumigaw ng, "Wah!" O, ano yan? Nag-labor yung nanay. Yun yung mga turo ngayon na kapag ikaw ay nag-aakay ka, meron kang pinagpapasting na kaluluwa para makakilala, nagle-labor ka sa fasting in prayer para sa isang kaluluwa. Sino po sa inyo dito gusto magbuntis ng kaluluwa? Magpag-fasting kayo, mag-labor po kayo sa fasting and prayer. At para pagka nag-share ka ng Word of God sa kanya na ng devotion mo, merong maboborn again. Yan po yung proseso. At pag na-proseso yan, magiging little children. Unti-unting lumalaki na sa pananampalataya, matututo na. Yan, tuturuan ko na siya mag-devotion. Sa Facebook, yung sinare ng aking mga kamate ko sa Equipers, yung kanilang anak na 7 years old, nag-devotion, katabi ng lolo. Grabe, ang tuwa ako. Akala ko, sa Biscam lang meron 12 years old, sa kanila 7 years old. Nag-devotion kasama ng kanyang lolo. Sa lamisa. Kaya natutuwa ako kay Ate Bing, kung ang kanyang mga ako ay tinuturuan niya mag-devotion na katabi niya. Very good. Kailangan na niya mag-report na sa akin para makita ang may testimony. So hindi lang po tayo na natiling bata. May process tayo. Unti-unti para lumago. Sabi nga po dyan, little children, 1 John chapter 2, verse 12. Tapos young men, 1 John chapter 2, verse 13. Pag mature na, 1 John chapter 2, verse 13. Yung kilala na ang Panginoon. Sa simula't-simula pa lang. Ibig sabihin, naturuan na. Yung po, yan ang proseso. Hindi tayo lang nanatiling sanggol. Si Prince, tinatawag ko po siyang baby. Sabi ko sa kanya, mula ngayon, hindi na kita tatawagan baby. Eh di ba baby mo ako? Sabi ko, oo. Pero ngayon, hindi ka na baby kasi lumalaki ka na eh. Little children ka na eh. Dapat ang tawag na ito na sa iyo, kuya. So, pinasanay ko po sa kanya, na ang tawag ko sa kanya si kuya. Kasi bakit? Hindi ko siya manatiling tawagin baby. Kasi ang utak niya, matatalim sa kanyang isipan na nananatili siyang sanggol. Kaya nga hanggang ngayon eh, ganyan edad, lagi nagpaparga, lagi naglalambing kasi nga baby siya. So ngayon, babaguhin ko ng tawag sa kanya. Little children ka na ngayon, big boy ka na eh. Diba? Tapos kino-consider na, pagdating mo ng 8 to 9 years old, diba, tatabi sa ating mama, bukod ka na ng higaan. Kasi bakit? Little children na eh, pamature na. May naunawaan pa kayo mga kapatid. So tayo po lahat ay nasa process from born again experience hanggang sa maging little children. Yan. Tayo lang yan. Mga bata, pinag-aaral, little children, mayroong process, mga grade 6. At pagkatapos, dating na grade 7, hanggang sa mag-college, maging mature. Yung po yun. Yung ginagawa natin sa secular, yun din ang nandito sa Bible, nakalaga sa Bible. Kaya sa church natin, ganito magiging proseso. Pakita mo isang picture, Rosan. Yung last. Dito po sa ating campus, sa ating sipahan, ganyan. Attendee, ngayon, maating ka, aakit ka sa participants. Sabi sa may participants. Ibig sabihin, tuturuan kang mag-participate sa devotion. Maating ka, napating ka, naagay ka, naipag-fasting ka, napadalo ka, then, tuturuan ka mag-devotion. Then, pupunta ka na sa pangatlo, number 3, volunteers. Ano yan? Bakit volunteers? Lumalago ka na dyan. Tuturuan ka na dyan mag-fasting, tuturuan ka na dyan mag-pray, at tuturuan ka na dyan mag-fasting para sa iba. Sino na po dito mayroong damdamin na mag-fasting para sa kanyang pamilya o para sa kanyang kaibigan? Are you willing? Pero kapag hindi pa nyo magawa yan, mananatili po kayo sa... Alam nyo na nasa gitnang picture. Okay. Then pagka nasa volunteering na po tayo, ano yung volunteers? Yan. Inaanak ko, nagsabi siya, no, ako pa pwede ba ako dyan sa keyboard? Diba? Madami nang ino-operasyon na gampanan natin sa pagsamba. Keyboard. May keyboard. Pinadalang tayo ni Lord ng keyboard. So, sino si mag-volunteer dyan? And sa lahat ng mga gamit natin sa pagsamba, sa program,
ang tawag po natin dyan ay volunteer. Nung nagtawag, tulad, may nagmumuha ng camera, volunteer po yan. Wala po kong sweldo yan. Volunteer yan. Yung po tinatawag. At hindi, tuturuan natin maging participants. Devotion po yan. Devotion training po yan. Tapos volunteers, tinuturuan na natin silang magkampan sa mga maliliit na bagay. Yung pagsusong leader, pagpapakanta, pagigitara, ano pa? Kaya pagtutugtog, pagbaback up. Basta lahat ng gawain kasi na bahay sambahan na kung saan tayo mag-volunteer. Tapos po, aakyat ka ng workers. Yan po yung mga workers natin, yung po yung mga pwedeng ang tawag natin yan, part-time. Mag-part-time, may trabaho sa secular, pero mag-part-time sa simbahan. Yan po yung pwede bigyan natin ng mga tinatawag na allowance. Halimbawa, part-time, si Rosan, part-time natin si Rosan dahil siya ang ginagamit natin sa inuutusan mo lagi magawa ng aking yan. Siya gumawa niya lahat ng yan. So, ang ating sweldo sa kanya, linggo-linggo, 150. Saka yung humahawak ng pera, treasurer, 150 din yan. Linggo-linggo. Saka yung ating administrator, si Ate Ging. Meron tayong administrator na someday, siya magiging HR natin. Pagdating ng araw, meron tayong HR para sa ating manpower. So, makikita po nyo, ilan yan? Yung ating isang worker na tinutulong natin sa pamasahe, sa skirtes, inudugan natin yan. Sila po yung mga considered workers at tapos sa kanila ay ang tawag natin dyan, part-time. Nagpa-part-time. Ang part-time nila. Katulad ko po, ang trabaho ko talaga, mag-manager sa simbahan. Sa Church ni Lord. Mamahala sa simbahan, full-time. Meron ako ngayong part-time, yung sa barangay. Trabaho. Tuesday, Wednesday, Thursday, and Saturday. Every week, tatlong araw sa isang linggo. Part-time ko po yun. Ngayon, mag-resign na po ako doon. Para makapokus po ako sa trabaho na pinagkalog talaga sa akin ng Diyos. Kasi po, yung pag-ID 101 lang sa bawat isa, malaking trabaho na. Paano kailan pailalimin sa tinatawag na intentional discipleship? Yung tinatawag nating process. Process. Lahat po kayo dadaan doon. Walang hindi. Sa prosesong yun na ginagawa po natin ngayon. Meron na pong dalawang nag-under ko, mamaya pong alas 2. Meron dalawa. Gusto ko pong dagdagan yan, kinakausap ko nga si Yun, sabi ko, baka kayo, gabi kung hindi kayo. Ano yan, sinababi sa kasi Marine, nanapak ko na rin sila ng schedule. Nasabi ni Bobby, linggo lang daw pwede. Basta lahat po tayo, dadaan doon. Sa prosesong yun. 8 linggo po yung lahat. 7 weeks o 8 weeks. So sa pagiging workers, pagdating ng araw, meron tayong mga tinatawag na workers, mga part-time job. Pagdating ng araw po, ako na ang magpapasweldo dyan pagdating ng araw. Susunod po, maliliwanag ko sa inyo. Mauunawaan lang po ninyo yan pag nag-ID 101 kayo kung paano ko gagawin yan. Pero po yan paliwanag mo na yun doon kay Norwell. Kasi sila mismo nagkaroon na na-confuse sila kung paano ko gagawin yun. So kinakailangan ipaliwanag ko sa kanila. Hindi ko naman pwedeng paliwanag dito kasi bawal. Hindi ko nga ginagawa para sa pamamaramihan. Kasi nga po, ang focus ko doon, intentional discipleship, 1-on-1 or by 2. So kaya po doon lang yung pinapaliwanag. Kasi mahabang usapin. So pagka kasunod po, last po niyan, ay yung pagiging staff. Yung staff, yun po yung magiging full-time. Magiging bahagi ng staff. Sa simbahan, sa campus, may mga staff talaga yan. Katulad dito sa school, meron silang staff dyan. Dito si principal, meron siyang mga staff dyan. Kasama po ang kanyang tawag doon, mga teacher, yung faculty, teacher. At the same time, meron po siyang mga empleyado dyan. Mga empleyado po nila dyan, yung utility, yung guardia, lahat po yung nakapailalim sa kanyang administration na kahit ang nagpapasweldo niyan, iba-ibang sangay. Siyempre, yung guardia, nagpapasweldo niyan, munisipyo. So, iba ko lang yung utility dyan, kung munisipyo eh. Lahat po yun ay full-time na trabaho. Ang simbahan natin ito, ang campus natin hindi lalago lamang kung meron tayong mga full-time. Sa ngayon, wala pang full-time kasi na ako part-time pa din eh. Yung asawa ko nagtatrabaho din.
So sabi nga sa akin ng aking mentor, kung hindi ka magre-resign, kailan? Kaya ka namang pasweldohin ng Diyos. Kaya kang pasweldo ni Aba. Basta sumunod ka lang at sundin mo ang tamang mechanics sa pamamahala. And then, kaya, ang sinasabi niya sa akin lagi, pag hindi mo ginawa yan, ang simbahan mo magiging bunching, hindi lalago. Kailan magkakaroon ng mga disciples ka ng mga, sabi niya, di ba, ang plano ng Diyos ay tinawag tayo ng Diyos, pinili tayo ng Diyos, pagkatapos tayo tawagin, pinili tayo. Nung malayo tayo, tinawag tayo. Nung lumapit tayo, napili tayo. Para saan? Sa ministeryo na mag-equip ng disciples. At ang pag-equip ng disciples, walang pinipili. Tayo mag-equip kahit mayaman, kahit mahirap, may pinag-aralan, wala, mangmak o may karunungan. May equip yan. Magagawa natin yan kasi ang pag-disciple ko, ang discipleship ay modeling. Kahit hindi ka na mapag-aral, kung sisiran mo ay mayaman, kung nakikita sa iyong buhay yung iyong pinangangaral, kahit mayaman, susunod sa iyo. Magkakaroon. Bakit? Kita sa iyo. So mga kapatid, napakahalaga ito. Ang discipleship ay modeling process ko ito. So ito pong nakita po ninyo, hindi lamang po yan pangarap, yan po ang totoong dapat mangyari. Example lang po kayo, ang Jesus Lord Church. Ang Jesus is Lord Church, nakita po ba niyong mayroong naghiwalay sa kanila ng dalawang lang? Wala. Bakit po? Sapagkat mayroon silang process. Ang church po nila family. Mayroon silang proseso. Dito po sila dumaan. So darating po panahon na ang church natin, ito yan, yung mga attendees, yung mga bago, yung mga nagpa-participants, taas pong kamay lahat ngayon ng participants ngayon sa devotion, yung pong lahat ng devotion, taas yan, kung marami-rami tayo, nakalista po sa akin kung ang 14. Dagdagan po ninyo, para po lahat kayo ay mag-consider na dadaan po ng ID 101. Yan. Tapos pupunta na po kayo ng volunteers. Napansin nyo ang ating policy ngayon, walang tatayo sa lahat ng uri ng pag-volunteer sa simbahan nang hindi nag-devotion. So ngayon, good news. Wala nang tumatayo ngayon dito sa church, dito sa atin sa program pag Sunday nang hindi nag-devotion. Si John nag-devotion, so si Bobby nag-devotion, lahat po yan nag-devotion. Hindi na nga po tayo magpapatayo nang hindi nag-devotion. Tatanungin kayo, ano kaya ang resulta kung may tumayo na hindi nag-devotion? Ano kaya ang idadalaw niya? Eh wala po siyang salita ng Diyos araw at gabi. Walang magpuplo. Tingnan ninyo ang ating praise and worship. Ganun na lang siya, pero ramdam mo ang spirit doon. Ramdam mo yung word of God na kanilang kinain. Minsan nga subukan natin bumili ng mansanas o kaya ng ubas. Kung anong experience. Halimbawa, imagine nyo, patayin ko si Kuweji. Tapos si John. Tapos sabi ko kay Kuweji, kainin mo nga itong mansanas. Siya kaya siyang kain. Tapos tatanungin ko siya, masarap ba yung ubas? Anong kasabihin niya? Siguro. O kaya, sarap siguro kasi sarap na sarap siya. Anong meron ng dalawang pagkakaiba? Hindi niya ranas, ito ranas. Alin ang patatayo natin sa program pagdating sa gawain ng Panginoon? Yung nakaranas o yung hindi? O siya pinag-devotion, ranas niya. Alam niya mahirap mag-devotion. Alam niya basic pero mahirap gawin. Pero pag susundin, magagawa. Pag naging practice, ang practice na lang natin. 30 days mo lang itong practicing na walang kaya mo. Ibig sabihin, kaya mo lang tuloy-tuloy ito. Hindi na magiging sistema na ng iyong katawan ang devotion. So mga kapatid, ngayong umaga, share po ninyo ang inyong learnings. Bago tayo mag-pray, pwede mo na nang patayin. Bago tayo mag-pray,